nararamdaman yung ano. Naku, ako yung celebrate, napakasama niyan. Sisirain niya ng bato mo. Eh, nung nakakaisang linggo na raw yung matanda, rayuma lang ha. Ang pinainom naman ng doktor sa Malolos na celebrate, sunod-sunod, magdadalawang linggo, nagkaroon ng kidney failure. Ayaw kayong mag-function ng bato. Hindi na ngayon makawala kayong matanda. Eh kasi mga doktor naman iba kasi na conventional doctor, bigay lang ng bigay ng gamot. Wala naman silang pakialam kung mamamatay ka eh. O, ba't ang bigay ng bigay? Yun ang nangyari. Kaya sabi nung kapatid, gusto ko itong idemanda yung doktor. Ay, sabi ko sa kanya, huwag na. Kasi ang sabi sa Biblia, hindi naman mahuhulog sa lupa, hindi pa rin tulog ng ama eh. Eh siguro, hirap na rin yung nanay mo ako sa ngayon, hindi na makalakad eh. Eh ikaw nga, gusto mo bang mabuhay na ng 50 taon na puro rayuma? Eh kaya yung mga tao dito mabuhay sa 1,000 taon. Eh kung meron kang rayuma sa 1,000 taon, ako hindi mo matitis. Talagang yung kamatayan, pagpapahinga yan, lalo na kaya isang tao, gumagawa ng mabuti. Yan ay pagpapahinga. At pag ang isang tao na tuwid ang namamatay, alam nyo nararamdaman ng Diyos. Kaya nga dapat na hindi lang maramdaman natin eh. Kaya lang, baliktad sa mga Katoliko eh. Baliktad eh. Huwag ka naman magagalit ang Katoliko. Sa Biblia, sabi sa 116:15, ganito po ang nakasulat. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Maliwanag ito, mahalaga sa Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Kaya nung patayin si Juan Bautista, maaaring nalulungkot yung mga tao, pero sa Diyos, mahalaga yun. Sabi na Biblia, mahalaga sa kanina ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Kaluguran pa sa Diyos yung kamatayan ng kanyang banal. Dito, pagkakasulat mahalaga eh. Pero, alam niyo, ang Diyos pagka namamatay yung kanyang mga banal, yung kanyang mga anak, ano yan, mahalaga sa Diyos yun. Yun basahin natin na Ezekiel 33:11. Sabihin mo sa kanila, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama. Sabi ng Diyos, wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama. Pero, ibig sabihin nun, hindi pag ang mamamatay mabuti, nagputuhan Diyos. Bakit? Pinagpahinga ka na niya eh. Yun ang, tayo naman, pagka namamatay, naku, pala ako na walang katigil-tigil. Kaya kung minsan nasasabi ko, yung iba, ano na lang kaplastik ka na lang, karabang yung pagpapaimbabaw na lang, na pag may nakakakita nag-iiyak. Pero nung yung kanyang tatay o nanay niya nahihirapan yung kanyang matinag meron ka doon. Pero alam niyo mga kapatid sa Iglesia ng Diyos, ang ating pananalig, kung ang tao na tayo ay isang tao, magiging mahalaga sa Diyos yung pamatayan niya. Mura ng Diyos yun. Dahil kumbaga sa graduation, graduate na siya. Kaya ni Apostol Pablo sa ikalawang Timoteo 4 sa isang ganito. Sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumatingan. Nakipagpaka ako sa mabuting pakikipag-aaral. Tapos ko na ang aking pagpapag. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataas sa akin ang tutong na katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Ayun, maliwanag naman si Apostol Pablo, mamamatay, sabi niya, ako inaaral ng aking pagpanaw, dumating na, mamatay na ako, ibig sabihin ni Pablo. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. So yung kamatayan, graduation yun Kung baga sa nag-aaral ka mayroon ka ng diploma pag namatay ka Pinagpahinga ka na ng Diyos Gaya nung sabi niya,
buhat ngayon nakataan sa akin ang putong na katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na siyang tapat na hukom sa araw na yon. Hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng naghahangad ng kanyang pagpapakita.